Kasunod ng nakaraang kabanata, sa sandaling ito, si Zhao Dian ay labis na nasisiyahan. Haha, hindi ko akalain na Majay gising ko ang walang katulad na Supreme Divine Pattern. Napakaganda. Isang nakatatanda, ang kanyang tiyo, ang nagsabi. Akala ko noon na ang dugo sa katawan ni Li Qinghe, tandaan, maaaring si Li Qingzhao ang tinutukoy base sa konteksto sa bandang huli, ang makakatulong sa iyo na magising ang immortal pattern. Kaya't sinabihan kitang pakasalan siya upang maibigay niya ang kanyang dugo para sa iyong paggising. Ngunit hindi ko inaasahan na malalampasan mo pa ang immortal pattern at magising mo ang Supreme Divine Pattern. Haha, ang ating Zhao Immortal Clan ay may pag-asa ng muling bumangon. Ang Supreme Divine Pattern, sa loob ng libu-libong taon. Wala pang lumitaw na tulad nito sa ating angkan. Kahit sa buong Immortal Clan, iilan lamang ang may Divine Pattern. Lalo pa ang Supreme Divine Pattern na kumakatawan sa pinakamataas na antas nito. Dianer, palayaw kay Zhao Dian, dahil sa Supreme Divine Pattern na ito. Makakabalik na tayo sa Immortal Realm. Hindi na natin kailangang manatili pa sa mga mundong ito. Pagkatapos nating bumalik, kailangan mo lang mag-focus sa cultivation. Sa hinaharap, pag-isahin mo ang Immortal Clan. Gawin mong pinuno ng sanlibutan ang ating Zhao Clan. Pangalawang tiyo, sabi ni Zhao Dian. Ang ating Zhao Immortal Clan ay may tuntunin na kapag nagising ang Supreme Divine Pattern. Maaaring maging pinuno ng angkan at kontrolin ang mga miyembro nito. Tama ba? Tama, may ganoong patakaran. Kung gayon, pangalawang tiyo, lumuhad ka na kapag kinakausap mo ako. Haha, mabuti, mabuti. Kung kinausap mo pa ako ng mahinahon, medyo madidismaya pa ako. Ang Zhao Immortal Clan ay nangangailangan ng isang taong dominante at walang awa na tulad mo. Agad siyang lumuhad. Ang ika-147 na dakilang tagapagtanggol na tawista ng Zhao Immortal Clan ay nagbibigay pugay sa Master. Mag-utos ka sa ating angkan. Bilisan nilang ibaba ang daan patungo sa langit upang sunduin ako pabalik. Masusunod, Master. At itong babae, paano siya haharapin? Bagamat siya ay isang babae mula sa mortal na mundo. Nagustuhan ko siya, marunong siyang magpalugod sa akin. Kaya't hayaan siyang sumama sa akin. Lumipat ang eksena sa mansyon ni Prince Zenen. Sa pagkakataong ito, 4 na tao ang nag-uusap. Nabuhay ako hanggang sa ganitong edad. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng taong may nakakatakot na talento tulad ni Ginoong Qin Yu dito, sabi ni Prince Zenen. Wala pang 18 taong gulang ay natalo na niya si Qi Xian Laozu. Isang nasa peak ng Spirit Communication Realm. Si Qi Xian Laozu at ang Extreme Sun Sect, Ji Rizong, ay may malalim na ugnayan. Tiyak na hindi ka palalampasin ng Extreme Sun Sect. Ang Extreme Sun Sect, bagamat mas malakas kaysa sa Sacred Heart Hall, Sheng Xin Dian, ay hindi rin maglalakas loob na banggain kami. Pagkatapos sumali ni Ginoong Qin Yu sa aming Sacred Heart Hall, poprotektahan ka namin ng husto. Alok ni Tian Shuang mula sa Sacred Heart Hall. Ang Sacred Heart Hall ninyo ay makakapagprotekta. Pero ang aming Jade Maiden Sect, Yu Nuzong, ba ay hindi, sabat ni Bai Feifei mula sa Jade Maiden Sect. Hindi pa tiyak na sasali si Ginoong Qin Yu sa inyong Sacred Heart Hall. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Tanong ni Tian Shuang. Si Li Qingzhao ay pangunahing disipulo ng aming Jade Maiden Sect. Siya ang susunod na Divine Maiden. Bukod pa riyan, si Qingzhao ay magkababata ni Ginoong Qin Yu. Sa tingin mo ba, hindi sasali si Ginoong Qin Yu sa aming Jade Maiden Sect? Ginoong Qin Yu, kung sasali ka sa aming Jade Maiden Sect, maipapangako ko sa iyo na sa loob ng 3 taon, tiyak na magiging Divine Maiden ng aming sekta si Qingzhao. At ikaw, Ginoong Qin Yu, ay uupo sa posisyon ng Inner Sect Deacon, katumbas ng Vice Sect Master. Ang kondisyong inaalok ng Jade Maiden Sect, kaya rin naming ibigay sa Sacred Heart Hall, sagot ni Tian Shuang. Ginoong Qin Yu, sabi ni Prince Zenen. Sa sitwasyong ito, hindi kita matutulungan. Nasa iyo ang desisyon. Hindi ako sasali sa anumang sekta. Sagot ni Qin Yu. Ngunit pupunta muna ako sa Sacred Heart Hall upang magsanay ng ilang panahon. Ang Changsan Sacred Firestone ay natural na mapupunta lamang sa Sacred Heart Hall. Maraming salamat, Ginoong Qin Yu, sabi ni Tian Shuang. Habang iniisip, hindi pagsali ni Ginoong Qin Yu sa Sacred Heart Hall ay tama lang din.
Sa kanyang talento, karapat-dapat siya sa mas mahusay na pagpipilian. Kung gayon, hindi ko na siya pipilitin pa. Pagkatapos ay nagpaalam siya. Naisip ni Qinyu, Jade Maiden Sect, sa nakaraang buhay. Nang dumating si Qixian Laozu para kunin si Qingjiao. Walang sabi-sabi ninyong ibinigay siya. Sa buhay na ito, hindi na kailangang umiral pa ang Jade Maiden Sect. Biglang tinawag ni Prince Zenon si Qinyu. Ginoong Qinyu, ang yaman ng 4 na dakilang sekta ay narito lahat. Naglabas siya ng isang storage ring. Prince Zenon, hindi ko kailangan ng mga ito. Ito ay kaunting pasasalamat ko para sa lakas ng hukbo ng mansyon ng Prince Zenon. Ikaw at si Yue, anak o apo ni Prince Zenon, ay magkakaroon din ng mas mabuting buhay. Lakas ng hukbo, si Prince Zenon ay labis na naantig. Ang mansyon ng Prince Zenon. Daang laban na hindi natitinag. Buto ang pundasyon. Dugo ang pana sa kalangitan. Sa loob ng halos 100 taon. Ang mansyon ng Prince Zenon ay laging lumalaban para sa lahi ng tao. Para protektahan ang lahi ng tao. 9 na anak at 14 na apo ninyo ang namatay sa hangganan. Ang inyong diwa ay karapat-dapat sa 4 na salitang bayani ng lahi ng tao. Si Qinyu ay nagsalita. Ako, si Qinyu, sa ngalan ng mga taong nailigtas ng hukbong banal na lakas, Shen Weijun, ay nais magpakita ng taus-pusong pasasalamat sa inyo. Yumukod siya. Sige, sige, kung gayon, itong matandang ito ay aasa sa iyo. Prince Zenon, makakaasa po kayo. Ano man ang marating na cultivation realm ni Qinyu sa hinaharap. Kahit kamatayan ang kapalit, poprotektahan ko ang lahi ng tao. Poprotektahan laban sa pagkawasak, at titiyakin ang pagpapatuloy ng lahi ng tao. Lumipat ang eksena sa Ancestral Hall ng Divine Spear Gate, Shen Qiangmen. Sa sandaling ito, ang mag-amang Wang Zuan ay nakaluhod at nagdarasal sa ninuno. Ninuno, ako si Wang Taiqiang, ama ni Wang Zuan, isang walang kwentang nilalang. Hindi ko mapanatili ang dangal ng Divine Spear Gate. Sabi niya at yumukod sa ninuno. Sinampal niya si Wang Zuan. Ninuno, ako ang walang silbi. Si Qinyu ay masyadong halimaw. Ako, wala na akong ibang paraan. Balakyot na anak, nangangahas ka pang magdahilan sa harap ng ninuno. Biglang may lumabas na berdeng usok. At lumitaw ang anino ng ninuno. Nagpakita ang espiritu ng ninuno. Ang mag-ama ay labis na nagulat. Hindi ko akalain na tayong mga marangal na Wang clan ay magiging ganito. Kalimutan na natin. Ito na ang itinakda ng langit. Wang Zuan, taglay mo ang dugo ng Wang clan. Kaya mong buksan ang aking divine consciousness. Ibibigay ko sa iyo ang dakilang misyon ng muling pagbangon. Kumuha ang ninuno ng isang token. Ito ang lihim na utos ng ating Wang clan. Maaari nitong buksan ang cave dwelling na itinayo ko noong nabubuhay pa ako. Humayo ka. Kunin mo lahat ng iniwan ko. I-refine mo ito at pagkatapos ay ibangon mo ang ating angkan. Ama, ang token ng ninuno. Ito ang token ng ninuno. Si Wang Zuan ay tuwang-tuwa. Narinig ko na ito mula sa iyong lolo sa tuhod. Sabi ng ama, ang ating Wang clan ay dating namunguna sa buong mundo. Ang cultivation ng ninuno ay abot langit. Ngunit dahil nakasakit siya ng immortal clan mula sa upper realm, sa isang gabi lamang ay ipinatapon sila. Sa pagkakataong ito, kung makukuha natin ang mga kayamanang iniwan ng ninuno, tiyak na magkakaroon ng pagkakataon ang Wang clan na muling bumangon. Qinyu, kahit na nakakuha ka pa ng malaking pagkakataon sa Great Wilderness, oras na makuha ko ang mana mula sa ninuno, tiyak na mamamatay ka. Haha. Biglang may isang taong nakatakip ang ulo na pumasok. Magaling. Hindi ko akalain na ang Divine Spear Gate pala ay suportado ng isang dakilang angkan. Mukhang tamang-tama ang pagdating ko ngayon. Ang boses na ito, ang mag-ama ay labis na natakot. Chulin, tao ka ba o multo? Pinatay ka na ni Qinyu. Siyempre, tao ako, sagot ni Chulin. Ang Extreme Sun Sect ay nagkaroon ng kabuoang 18 na Divine Sons. 1 taon na ang nakalipas. Ako ang nasa huling pwesto. Ngunit ngayon, pang-5 na ako. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa kasalukuyan, 5 na lamang ang natitirang Divine Sons sa Extreme Sun Sect. Ang 13 pang iba ay ipinadala ko na sa kabilang buhay. Pagkatapos kong patayin ang ika-8 Divine Son, natutunan ko ang kanyang sining ng pagpapanggap na patay. Haha, Wang Zuan, gusto mong patayin si Qinyu.
Hindi ba? Ako at si Qin Yu ay mortal na magkaaway. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Akiting mo siya papasok sa cave dwelling kasama mo. Pagkatapos ay patayin mo siya. Huwag kang mag-alala. Ang mana ng Wang Clan ay tiyak na hindi ko kukunin. Gusto ko lamang ang kanyang 9th grade Sacred Fire. Ngunit, kaya mo bang talunin si Qin Yu? Kahit si Qi Xian Laozu ay namatay sa kanyang mga kamay. May sarili akong paraan, sabi ni Chulin. Pinatay ni Qin Yu si Qi Xian Laozu. Malamang nababalik siya sa Divine Sword Dynasty. Bukas, kung hindi natin siya maakit papunta sa cave dwelling. Alam mo na ang kahihinatnan. Mabilis siyang umalis. Sa sandaling ito, si Wang Zuan ay labis na nalilito. Ama, anong gagawin natin? Sa puntong ito, wala na tayong ibang pagpipilian. Bukas, personal tayong pupunta para imbitahan si Qin Yu. Lumipat ang eksena sa gabing iyon sa Chuan-in. Si Qin Yu ay nakikipag-usap sa magkapatid na Wu. Binabati kita, Ginoong Qin Yu, sa pagkapanalo ng unang pwesto sa Sacred Fire Competition. Unang pwesto lang naman sa kompetisyon. Ano ba yun? Bukas, sisimulan ko na ang aking paglalakbay ng paghihiganti sa Divine Sword Dynasty. Tungkol naman sa inyong dalawa, may ipagagawa ako sa inyo. Makinig kayong mabuti. Kinabukasan sa mansyon ng Prince Zenin. Nagtitipon ang lahat para ihatid si Qin Yu. Ginoong Qin Yu, naway maging maayos ang iyong paglalakbay. Qin Yu, kailangan mong mag-ingat, nag-aalalang sabi ni Yue. Kahit napatay mo si Qi Xian Laozu, ang Zhao Clan ay may suporta ng Immortal Clan. Maaaring mayroon pa silang mas malalakas na eksperto na susuporta kay Zhao Dayan. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, hindi makakatakas si Zhao Dayan. Ginoong Qin Yu, sa pagkakataong ito, sasamahan kita, sabi ni Tian Shuang. Pagkatapos mong makapaghiganti, pupunta tayo sa Sacred Heart Hall. Biglang may pumasok na tagapagbalita. Ulat po, Prince Zenin, si Wang Taiqiang at Wang Zuan ng Divine Spear Gate ay dumating. Ganoon ba? Papasukin sila. Nagbibigay pugay kay Prince Zenin. Bakit kayo naparito ngayon? Tanong ni Prince Zenin. Si Wang Zuan ay agad na lumuhad sa harap ni Qin Yu. Naparito ako ngayon upang humingi ng tawad kay Ginoong Qin Yu. Ako'y walang alam sa lawak ng langit at lupa kaya't nakasakit ako kay Ginoong Qin Yu. Sana'y maging mapagbigay si Ginoong Qin Yu at huwag na itong pansinin. Ginoong Qin Yu, dagdag ni Wang Taiqiang. Bilang kabayaran sa aming pagkakasala sa inyo. Ang Divine Spear Gate ay nagdadala ng isang pagkakataon. Walang ibang tao rito. Maaari ka nang magsalita, sabi ni Qin Yu. Ang Divine Spear Gate ay aksidenteng natuklasan ng isang sinaunang cave dwelling. Kaya't naparito kami upang anyayahan si Ginoong Qin Yu na samahan kaming umani ng mga pagkakataon. Gaya ng inaasahan, ito nga ang mangyayari, ngunit medyo mas maaga kaysa sa nakaraang buhay. Naisip ni Qin Yu. Nang marinig ito, nagsalita si Tian Shuang. Wang Zuan, sa tingin ko ay nais mong maglagay ng patibong para kay Ginoong Qin Yu sa loob ng cave dwelling. Sa ganyang katusong plano, sa tingin mo ba ay malilin lang si Ginoong Qin Yu? Agad na nagpaliwanag ang mag-ama. Hindi po, hindi mangyayari iyon. Taos-puso kaming humihingi ng tawad. Sa ganitong halatang pain, hindi pupunta si Qin Yu, sabi ni Yue. Ngunit, pumayag ang binatang si Qin Yu. Kung gayon, tatanggapin ko ang inyong taos-pusong paghingi ng tawad. Kailan tayo aalis? Siyempre, mas maaga, mas mabuti, sagot ni Wang Zuan. Ang lihim na lugar ay nasa paanan ng bundok Chimang, sa kanluran ng lungsod ng Chun. Kung aalis tayo bukas, mga isang araw lang ay makakarating na tayo. Kung gayon, bukas na tayo umalis. Sige, sige, kung gayon, mauuna na po kaming magpaalam. Mabilis na umalis ang mag-ama. Agad na sinita ni Yue si Qin Yu. Malinaw na plano nila iyon. Bakit ka pa rin pupunta? Paano ko hindi makikita iyon? Sagot ni Qin Yu. Ngunit huwag kang mag-alala. Nagpasya na akong pumunta. Kaya may paraan ako para lutasin ito. Ginoong Qin Yu, hayaan mong sumama ako sa iyo. Alok ni Tian Shuang. Hindi na kailangan. Ako lang mag-isa ang pupunta. Binatang Qin Yu, sabi ni Prince Zenin. Bagamat marami kang mga pagkakataon, dapat ka pa ring mag-ingat sa paglalakbay na ito. Huwag masyadong maging mayabang. Ang paalala ni Prince Zenon ay aking tatandaan.
Kinabukasan, sa paanan ng bundok Chimang, dumating na ang grupo ni Chinyu. Ito ang lugar kung saan sa nakaraang buhay ay nagtagpo si Wanner, isa pang karakter. O si Yui. Sa buhay na ito, hindi na imbitahan si Wanner. Mukhang dahil sa pagkapanalo ko bilang kampyon sa Sacred Fire Competition. Nabago ko ang takbo ng orihinal na mundo. Naisip ni Chinyu. Ginoong Chinyu. Ang mga guho ay nasa paanan ng bundok Chimang na ito. Sabi ni Wang Zuan. Sa unahan ay may isang pasukan ng kuweba na nakatago. Kailangan lang nating pumasok doon. Manggana ka. Utos ni Chinyu. Opo, opo. Sino kaya ang nasa likod ng dalawang ito? Ang Zirenzong, Purple Human Sect. Naisip ni Chinyu. Mas lalo akong nasa sabik. Makalipas ang ilang sandali, Ginoong Chinyu. Narito na tayo. Isang pinto ang nasira. Nasa unahan na. Pakihuna na po, Ginoong Chinyu. Nasa loob ang isang estatwa ng ninuno ng Wang Clan. Kasama ang 3 immortal artifacts. Ginoong Chinyu. Ang 3 kayamanang ito ay para sa inyo. Naisip ni Chinyu. Ang 3 immortal artifacts na ito ay mga sandatang may sumpa. Tila ang mga kinikilala lamang ang makakakuha nito. Kung hindi ka kinikilala at hinawakan mo ito, madudurog ang iyong katawan. Ngunit ang ganitong klase ng pamamaraan ay simple lamang para sa akin. Kinuha ni Chinyu ang sibat at pinagsama ito sa Sacred Fire upang sirain ang selyo. Napakadaling buhatin. Agad niyang itinago ang 3 kayamanan sa kanyang storage ring. Susunod, kailangan ko lang i-refine ang 3 ito. At tataas ang lakas ng aking War God Spear. Ang ipinakitang ito ni Chinyu ay labis na ikinagulat ng mag-amang Wang. Biglang lumitaw ang isang token. Ito ay isang immortal pattern token. May nakaukit na pattern dito. Naisip ni Chinyu. Ang immortal pattern ay maaari lamang gisingin ng immortal clan o ng kanilang mga inapo. Pagkatapos magising, depende sa kalidad ng immortal pattern. Mag-a-upgrade ito sa iba't ibang paraan. Ang pinakamababa ay magkakaroon ng mas matibay na katawan at ang cultivation ay sisubog ng 10 beses. Kung nais ng human race na magkaroon ng immortal pattern, iisa lamang ang paraan, patayin ang isang miyembro ng immortal clan at gamitin ang isang lihim na pamamaraan upang agawin ang kanilang immortal pattern. Tiyak na nakuha ni Wang Zuan sa nakaraang buhay ang immortal pattern token na ito. Kaya nagising niya ang immortal pattern. Nakakapanghinayang nakulang ang immortal pattern token na ito. Immortal pattern token. Si Wang Zuan ay labis na nagulat. Maaari nitong bigyan ng isang mortal ng katawan ng isang immortal. Hindi nakapagtataka na napakalakas ng cultivation ng ninuno. May itinatago pa kayong isang token. Hindi ba? Ibigay ninyo rito, utos ni Chinyu. Biglang lumitaw mula sa lupa ang 5 maltong anyo na napakapambihira. Pagkatapos ay lumitaw ang mga tao mula sa Zirenzong. Tapusin muna natin ang buhay mo. Chinyu, sabi ng pinuno. Si Wo Siren. Wo Siren, ang sect master ng Zirenzong. Si Chinyu ay nanatiling kalmado. Nakikilala mo rin pala ako. Chinyu, isang anyong hindi lalaki, hindi babae, hindi tao, hindi multo. Paano kita hindi makikilala? Sagot ni Chinyu. Ngunit kailangan ko ring magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makukuha ang tiwala ng magkapatid na Wo. Chinyu, huwag mong isipin na dahil napatay mo ang matandang si Qi Xian Laozu ay kapantay mo na ako. Ang dalawang iyon ay mga walang kwentang taksil lamang na sumuko sa iyo. Ang Zirenzong ko ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Ang 4 na ito ay mga elder ng aking Zirenzong. Lahat ay nasa peak ng Spirit Communication Realm. Kasama ako, 5 kami lahat. Chinyu, paano mo kami lalabanan? Haha, nakatakas ka sa kamay ng Zirenzong minsan. Ngunit sa pagkakataong ito, kamatayan lamang ang iyong landas. Sugod. Sabay-sabay silang sumugod. Mukhang hindi nyo pa naiintindihan. Sabi ni Chinyu, napatay ko si Qi Xian Laozu. Ngunit hindi ibig sabihin na hanggang sa peak ng Spirit Communication Realm lang ang kaya kong patayin. Sa isang galaw lamang, ang 4 na elder ay tumilapon palayo. 4 na nasa peak ng Spirit Communication Realm. Hindi man lang nakayanan ng isang atake ni Chinyu. Ang mag-amang Wang ay halos mawalan ng kaluluwa. May iba ka pa bang mga pamamaraan? Ilabas mo na lahat, hamon ni Chinyu. Haha, Chinyu. Tiyak na alam mo na ang pinakamalakas na pamamaraan ng aking Zirenzong ay ang puppet technique.
Malakas ka nga, ngunit sa harap ng mga puppet na ito, ano ang magagawa mo? Ha, sugod. 4 na puppet ang sumugod. Si Qin Yu ay nanatiling kalmado at ipinatawag si Yazi, isang banal na hayop, espirito. Madali niyang hinuli ang mga puppet at pinagsama-sama ito. Salo. Ibinato ito ni Qin Yu pabalik kay Wu Siren. Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginugol ko para i-refine ang mga puppet na ito? Galit na sigaw ni Wu Siren. Agad siyang sinuntok ni Qin Yu sa mukha. Pagsisikap. Ang inialay mo ay hindi pagsisikap, kundi ang buhay ng hindi mabilang na mga inosenteng tao. Nag-practice ka ng masamang sining. Gumamit ng dugo ng mga buhay na tao para i-refine ang mga ghost puppet. Ang iyong mga kasalanan ay sukdulen. Kinamumuhian ng langit at lupa. Sinuntok niya si Wu Siren sa dibdib, na nagpadugo rito. Ngayon, sa ngalan ng mga kaluluwang namatay ng walang katarungan, maghihiganti ako. Ang War God Spear ay tumusok sa tiyan ni Wu Siren. Ang nasa likod mo, bakit ang hina? Biglang tumayo si Wu Siren. Qin Yu, paano mo nagawa? Isang itim na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago at naging isang kakaibang puppet. Sa itsurang ito, talagang ginawa mong ghost puppet ang sarili mong katawan. Nakakaawa ka, sabi ni Qin Yu. Ang mamatay sa aking mga kamay ay swerte mo na. Sumugod ang nagbagong anyo na si Wu Siren. Ginamit ni Qin Yu ang War God Spear para salagin ngunit tumilapon pa rin siya palayo. Ang cultivation ng taong ito ay umabot na sa unang antas ng Void Breaking Realm. Bata, tingnan natin kung ano pang mga pamamaraan ang meron ka. Walang tigil na umatake si Wu Siren. Bata, gusto kitang gawing ghost puppet. Isang ghost puppet na nagtataglay ng 9th grade sacred fire. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako susubok ng ganito. Haha, Wu Siren, huwag kang kukurap, sabi ni Qin Yu. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na interesante. Ipinatawag niya muli si Yazi. Bata, mayroon ka pa palang lihim na pamamaraan para palakasin ang laman at buto. Ngunit wala ka ng pagkakataon. Sumugod si Wu Siren at humampas pababa kung nasaan si Qin Yu. Gumawa ito ng malaking butas sa lupa. Hindi ko akalain na mas mahirap patayin ang taong ito kaysa sa inaasahan ko, naisip ni Wu Siren. Sayang naman ang katawan na ito. Ngunit kapalit ng katawan ni Qin Yu. Hindi rin ako lugi. Biglang mula sa alikabok, isang anino ng binata ang unti-unting lumitaw. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Ang galing ba ng pamamaraan kong ito? Tanong ng anyo ni Qin Yu. Nahalatang nagbago. Ikaw, hindi ikaw yan. Ikaw ay Yao Clan, Demon Race, sigaw ni Wu Siren. Yao Clan. Siya pala ay Yao Clan. Pinagpawisan ng mag-amang Wang. Naisip ni Qin Yu, gamit ang anyo ni Yazi. Ginamit ko ang laman ni Yazi bilang sarili ko. Ngunit may limitasyon din ang cultivation na mahihiram ko. Ang paghiram ng lakas mula sa 9-legged golden eagle, isa pang posibleng pinagmulan ng kapangyarihan, ay nagpapahintulot lamang sa akin na gamitin ang lakas ng isang braso. Ngunit kahit isang braso lang, ang lakas nito ay hindi bababa sa ikatlong antas ng Void Breaking Realm. Sumugod si Qin Yu at sinuntok ng diretso sa dibdib si Wu Siren. Dahil sa tama, bumalik si Wu Siren sa kanyang orihinal na anyo. KHH, talo na ako. Sabi ni Wu Siren habang umuubo ng dugo. Ginugol ko ang ghost puppet na ginawa mula sa libo-libong tao. Ngunit hindi man lang nakayanan ng isang atake niya. Mamatay ka na. Lumapit si Qin Yu. Chulin, tulungan mo ako, sigaw ni Wu Siren. Wu Siren, binaygo mo ako. Sagot ni Chulin mula sa malayo. Qin Yu, sa pagkakataong ito, palalampasin kita. Sa susunod na pagkikita natin, papatayin kita. At naglaho siya. Nang ahas kang pagplanuhan ako. Walang pag-asang sigaw ni Wu Siren. Wu Siren, dumating din ang araw mo. Qin Yu, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, habang buhay ay hindi ka na makakapaghiganti kay Zhao Dayan. Nagising na ni Zhao Dayan ang Immortal Pattern. Ang Immortal Clan ay papunta na sa Ascension Path. Naniniwala ako, sa kakayahan mo, hindi mahirap malaman kung nasaan ang Ascension Path. Ngunit mangangailangan ito ng maraming oras. Sa panahong iyon, nakabalik na si Zhao Dayan sa Immortal Realm. Kung hindi mo ako papatayin, sasabihin ko sa iyo ang lokasyon.
Gagamitin mo ang impormasyong ito para ipagpalit sa buhay mo, tanong ni Qin Yu. Paano kung nagsisinungaling ka? Isinusumpa ko sa aking kaluluwa. Patawarin mo ang buhay ko. Sige, isinusumpa ko rin sa aking kaluluwa sa langit at lupa na patatawarin ko ang iyong buhay. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ang Zhao clan ay bababa sa Ascension Path sa bundok Qifeng. 100 milya sa timog kanluran ng Divine Sword Dynasty. Mayroon ka na lamang 10 araw. Kung hindi mo sila mahahabol sa loob ng 10 araw, makakabalik na si Zhao Dayan sa Immortal Realm. Sa panahong iyon, wala ka ng pagkakataon para maghiganti. Dahil sa mahalagang impormasyong isiniwalat mo, bibigyan kita ng komportableng kamatayan. Sabi ni Qin Yu. Qin Yu, sinungaling ka. Nangako ka gamit ang iyong kaluluwa. Nang ahas kang patayin ako, parurusahan ka ng langit at lupa. Maglalaho ang iyong kaluluwa. Nais mong labanan ang kalooban ng langit. Hindi ako nagsabi ng kasinungalingan. Sa isang basura na tulad mo, isang hampas sa leeg ang agad na pumatay kay Wu Siren. Isang malaking kidlat ang tumama pababa kay Qin Yu. Ngunit wala itong epekto dahil hinaranggan ito ni Swanee, isa pang banal na hayop, espirito. Ibigay mo ang natitirang token. Utos ni Qin Yu kay Wang Zuan. Opo, opo, opo. Agad na kinuha ni Wang Zuan ang token at ibinigay ito. Ang nangyari ngayon ay hindi ko ipagsasabi kaninuman. Walang makakaalam na ikaw ay Yao clan. Patawarin mo po ako. Qin Yu, kasalanan ko ang lahat, sabi ni Wang Taiqiang. Handa akong mamatay. Hinihiling ko lang na patawarin mo si Zuaner. Mag-iwan ka ng isang patak ng dugo para sa Wang clan. Tama na yan, sabi ni Qin Yu. Buka ng bibig nyo ay Yao clan. Narinig ko ang saloobin ni Yazi. Labis siyang nagagalit, kaya bakit ko kayo palalampasin? Isang palad ang tumapos sa buhay ng mag-amang Wang. Tingnan natin kung anong grado ang immortal pattern na ito. Pinagsama ang dalawang token. Isang malakas na enerhiya ang bumuhos. Yazi, gusto mong i-absorb ang immortal pattern? Sige, kunin mo. Naisip ni Qin Yu. Ito ay 7th layer immortal pattern. Hindi kayang i-absorb lahat ni Yazi. Ang natitira ay magiging spiritual energy sa loob ng aking katawan. Pagkatapos ma-absorb ang 7th layer immortal pattern, ang lakas ng braso ni Yazi, na nagagamit ni Qin Yu, ay Dumb-Obel. Ang kasalukuyan kong cultivation ay nasa peak na rin ng spirit communication realm. Kapag narating ko ang peak ng spirit communication realm, ang lahat ng aking lakas sa pakikipaglaban ay may lalabas. Kaya ko nang patayin ang isang nasa 3 antas ng void-breaking realm. Kung ay dadagdag pa ang braso ni Yazi, kaya ko pang patayin ang isang nasa 5 antas ng void-breaking realm. Zhao Dayan, bagamat hindi ko alam kung anong klaseng immortal pattern ang nagising mo. Sa susunod, tiyak na mamamatay ka. Mula rito, ang pagpunta sa bundok Qifeng ay aabutin ng 9 na araw. Sa panahong iyon, hindi na aabot kung babalik pa sa lungsod ng Chan. Kailangang dumiretso na sa bundok Qifeng. Sumulat si Qin Yu ng liham at ipinadala ito kay Prince Zenen. Zhao Dayan, darating na ako. Agad siyang umalis. Makalipas ang 9 na araw. Sa bundok Qifeng, dumating na ang grupo ni Zhao Dayan. Zhao Dayan, pagdating natin sa Immortal Realm, hindi kaya pagtatawanan nila ako, tanong ng babaeng kasama niya. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Sino ang mangangahas na pagtawanan ka? Pagdating ng araw na ako na ang pinuno ng Immortal Clan, ang posisyon ng Empress ng Human Race ay para sa iyo. Sagot ni Zhao Dayan. Salamat, Zhao Dayan. Mula sa langit, isang maningning na liwanag ang bumaba, at isang hagdan ang lumitaw. Sa kabilang dulo ay sina Zhao Zuaner at Zhao Fengsheng. Ang miyembro ng Zhao Immortal Clan na si Zhao Zuaner ay narito upang sunduin ang Master pabalik. Zuaner, masyadong malakas ang iyong cultivation. Ang basta-bastang pagbaba sa lower realm ay magdudulot ng kaguluhan. Kaya't patawarin mo ako kung hindi kita personal na masasalubong sa lower realm. Walang kwentang salita, bulong ni Zhao Fengsheng. Ikaw lang mag-isa, makakapagdulot ka na ng kaguluhan sa mundo ng mga tao. Sinabi mo lang yan para magdahilan sa kanya. Napakayabang, sabi ni Zhao Zuaner. Hindi kailangang magalit, maaga o huli. Mamamatay din naman siya. Tara na. Ikaw ang bahala, manguna ka papunta sa Immortal Realm. Biglang, mula sa malayo, si Qin Yu ay dumating na rumaragasa.
Zhao Dian, huwag kang umalis. Si Qin Yu ba yan? Ang usapin natin ay hindi pa tapos. Bakit ka nagmamadaling tumakas? Tanong ni Qin Yu. Ang batang ito ba si Qin Yu? Ngayong nakita ko siya ng personal. Talagang kahanga-hanga ang kanyang tindig. Sabi ni Zhao Zuaner. Siya nga, kailangan ba nating kumilos? Tanong ni Zhao Fengsheng. Nagising na ni Zhao Dian ang Supreme Divine Pattern. Ang pagharap sa isang mortal ay malamang isang pitik lang ng daliri. Bakit pa tayo kikilos? Kung kahit isang mortal ay hindi kayang patayin ni Zhao Dian. Paano niya pamamahalaan ang Zhao Immortal Clan at ang buong mundo? Sagot ni Zhao Zuaner. Hindi ko akalain na sa maikling panahon lang ay nakarating ka na sa peak ng Spirit Communication Realm. Talagang nagulat mo ako ng kaunti. Sabi ni Zhao Dian. Zhao Dian, mas gusto ko pa rin ang itsura mo noong umiiyak ka at nagmamakaawa. Humihingi ng tulong sa iyong pangalawang tiyo. Ha ha ha, Qin Yu, ngayon ay hindi na ako madaling year-akan pa. Sa tingin mo ba, dahil nakaabot ka sa peak ng Spirit Communication Realm ay pwede ka nang umasta sa harap ko? Inaamin ko, mayroon tayong hindi pa natatapos na ugnayan noon. Ngunit ngayon, lahat ng mayroon ka ay basura lamang sa aking paningin. Zhao Wan, ang pangalawang tiyo, patayin mo siya. Malinaw, sabi ni Zhao Wan. Noong nakaraan, pinatawad kita. Dapat ay nagtago ka na lang. Ngunit ngayon, naparito ka para hanapin ang iyong kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Masyado ka yatang kampante, sagot ni Qin Yu. Ang dalawa ay nagsagupaan sa gitna ng alikabok. Sa gilid, nag-usap sina Zhao Zuaner at Zhao Fengsheng. Sa tingin mo, ilang atake ang kakayanin ni Zhao Wan laban kay Qin Yu? Kahit isang atake, hindi niya kakayanin, sagot ni Zhao Fengsheng. Hindi lang si Zhao Wan. Kahit si Zhao Dian ay hindi kakayanin ang isang atake ni Qin Yu. Nagising na ni Zhao Dian ang Supreme Divine Pattern. Nasa Void Breaking Realm na siya ngayon. Kahit mahina siya noon, hindi niya kakayanin ang isang atake ni Qin Yu ngayon. Bagamat si Qin Yu ay nasa peak lang ng Spirit Communication Realm. Nararamdaman ko ang isang marahas na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay mula sa kailaliman ng Great Wilderness. Kahit ikaw, young miss, ay hindi mo siya kayang patayin. Ano? Ganoon siya kalakas. Si Zhao Zuaner ay labis na nagulat. Bumalik sa laban. Si Zhao Dian ay puno ng kumpiyansa. Isang atake ni Zhao Wan na ginamit ang buong lakas. Tiyak na patay na si Qin Yu. Qing He, o ang babaeng kasama niya, Tero na. Biglang may tumawag mula sa malayo. Zhao Dian, saan ka nagmamadali? Si Qin Yu ay lumitaw na walang gallows. Hindi ka nasa peak ng Spirit Communication Realm. Nakapasok ka na sa Void Breaking Realm, gulat na sabi ni Zhao Dian. Si Zhao Wan naman ay nakahandusay na at hirap ng huminga. Lintik, dapat pala pinatay na kita noon, sabi ni Zhao Wan. Sayang naman. Sa pagkakataong ito, ako ang magpapasya. Mamatay ka na, Zhao Wan. Binali ni Qin Yu ang leeg ni Zhao Wan. Zhao Dian, mukhang hindi magaling itong pangalawang tiyo mo. Ah, Qin Yu. Naglabas ng matinding enerhiya si Zhao Dian. Sige, hayaan mong masilayan ko ang immortal pattern na ipinagmamalaki mo, hamon ni Qin Yu. Qin Yu, noong araw na iyon, natalo mo ako. Ngunit ngayon, hindi na mauulit iyon. Ang lakas ni Zhao Dian ay umabot na sa Void Breaking Realm. At pinalakas pa ng immortal pattern. Kaya't nagagamit niya ang buong potensyal ng kanyang sandata. Mas mahirap kalabanin si Zhao Dian kaysa kay Wu Siren. Mamatay ka na, Qin Yu. Sumugod si Zhao Dian. Ginamit ni Qin Yu ang War God Spear para sa malag ngunit napaatras pa rin siya. Nakita mo na, Qin Yu. Hindi na ako ang taong kaya mong year-akan, sigaw ni Zhao Dian. Sumugod siya at sinipa si Qin Yu. Ngunit nahawakan ni Qin Yu ang kanyang paa at ibinalibag siya sa lupa. Masyado kang maagang nagdiwang. Sige, gaya ng gusto mo. Ngayon, tatapusin na natin ang lahat. Naglaban ang dalawa. Isang tuhod ang tumama sa tiyan ni Zhao Dian, na nagpatilapon sa kanya. Tanggapin mo ang pangalawang atake ng aking sibat. Extinguishing God Thunder Spear. Ikalawang anyo, Raging Soul. Isang napakalakas na atake ang bumagsak kay Zhao Dian. Lumikha ng malaking pagsabog. Lumabas ka na. Alam kong hindi ka napatay ng atakeng iyon, sigaw ni Qin Yu. Lumitaw si Zhao Dian na walang pinsala.
Nagkakamali ka. Hindi mo lang ako napatay. Kahit isang hibla ng buhok ko ay hindi mo nasaktan. Bagamat hindi kita matalo noon. Hindi ko rin inaasahan na ang Supreme Divine Pattern ay magpapalakas sa akin ng ganito. Haha, Supreme Divine Pattern. Ngayon ko lang narinig yan. Tila isang uri ng pag-iral na mas mataas pa sa Immortal Pattern, naisip ni Qinyu. Agad na lumipat si Zhao Dayan sa likuran ni Qinyu at nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Hindi makasabay si Qinyu. Ito ang walang katapusang pinagmumulan ng lakas. Qinyu, tapos na ang laro. Zhao Dayan, ang mayabang mong itsura ay talagang nakakasuka. Sabi ni Qinyu. Qinyu, sa totoo lang, medyo naaawa ako sa iyo. Dapat sana ay mas maganda ang iyong kinabukasan. Ngunit maling tao ang kinalaban mo. Haha, nakatakda kang maging tuntungan ko lamang. Nag-ipon si Zhao Dayan ng isang malaking bola ng pulang enerhiya at ibinato ito kay Qinyu. Bilang tuntungan ko, hindi mo kailangang mahiya. Sa mundong ito, ilan lang ang nagiging alagad ko. Tapos na ba? Nakakainip, sabi ni Zhao Zuaner. Zhao Fengsheng, masyado mong minaliit si Qinyu. Nandito na naman. Naramdaman ni Zhao Fengsheng ang isang bagay. Patay na si Qinyu. Ang kanyang mga alaala sa mundong ito ay tapos na. Sa mundong ito, tanging ang Immortal King na si Zhao Dayan na lamang ang natitira, sigaw ni Zhao Dayan. Ngunit sa likuran niya, isang higanteng braso ang unti-unting umahan mula sa lupa. Ganoon lang at gusto mo nang manalo. Simulan na natin ang ikalawang round, sabi ni Qinyu, na may nagbagong anyo na braso, mula kay Yazi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Dayan ang matinding takot. Nanginginig ang kamay ko. Nagising ko na ang Supreme Divine Pattern. Pero isang mahinang mortal lang ang nagpapanginig sa Supreme Divine Pattern. Nanginginig ang aking Immortal Pattern. Bagamat taglay niya ang lakas mula sa kailaliman ng Great Wilderness. Zhao Fengsheng, ano ang ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Zhao Zuaner. Ang ating Immortal Clan at ang Great Wilderness Demonic Beasts ay magkaugnay at magkalaban. Ngunit kung simpleng nakuha lamang niya ang lakas sa Great Wilderness, imposible na manginig ang Immortal Pattern. Naaga ng batang iyan ang katawan ng isang Great Wilderness Demonic Beast. Marahil ang pinakamalakas pa sa Great Wilderness. Hindi maaaring hayaang mabuhay ang batang ito. Ako na ang papatay sa kanya. Kung hahayaan siyang lumakas, lilipulin niya ang buong Immortal Clan, sigaw ni Zhao Fengsheng. Zhao Fengsheng, ang alitan ni Qinyu at Zhao Dayan ay personal nilang usapin. Ang ating Immortal Clan ay laging naghahangad ng mga talento. Nakakita tayo ng ganitong talento. Paano natin siya susupilin? Sa aking palagay, kung mamatay si Zhao Dayan sa kanyang kamay ngayon, mas makakabuti pa ito sa atin. Huwag kang padalos-dalos, mariing sabi ni Zhao Zuaner. Ang sinabi ko ay maaaring tama. Ngunit Zhao Fengsheng, hindi ako nakikipagnegosasyon sa iyo. Sinasabi ko lang sa iyo. Malinaw ba? Bumalik sa laban. Zhao Dayan, mukhang natatakot ka. Nanginginig ang dalawang kamay mo. Oh, tanong ni Qinyu. Walang kwenta. Sa tingin mo ba dahil nagbago ka ng kaunting anyo ay matatalo mo na ako? Ang Supreme Immortal Pattern ng pinakamalakas na kapangyarihan ng Immortal Clan. Sino mang humarap dito ay dapat lumuhad. Qinyu, hindi ka exempted. Sumugod si Zhao Dayan at sinuntok si Qinyu sa mukha. Ang mananalo ay ako. Ako. Walang tigil siyang umatake. Ngunit sa isang atake lamang. Si Zhao Dayan ay tinusok ni Qinyu sa dibdib. Pagkatapos ay hinugot ni Qinyu ang Supreme Divine Pattern mula sa kanyang katawan. Talo, ako. Taglay ko ang Supreme Divine Pattern, pero natalo ako. Si Zhao Dayan ay nakahandusay na sa lupa. Tulungan niyo ako. Iniuutos ko sa inyong dalawa na tulungan ako. Sigaw niya kina Zhao Zuaner. Zhao Dayan, kahit gusto kitang tulungan, wala akong magagawa. Paumanhin, sagot ni Zhao Zuaner. Ikaw, isang sipa mula kay Qinyu ang tumapos sa buhay ni Zhao Dayan. Mag-a-update ako ng kasunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta sa Winnie Manhua Balita.